To live is Christ. Ayan, di ba? So siguro hindi ko na po kakainin much of his time dahil ang ating pong bisita ngayon ay isa rin pong lingkod ng Panginoon, di ba? So alam ko po na interview ko rin po ang kanyang wife dati po dito sa Daily Life Sharing at isa po siya sa nagbigay ng message para sa kanyang wife. Ngayon naman po, siya naman po talaga ang uupo at siya naman po ang magbibigay ng kanyang patotoo. Patotoo na kung paano ang kanyang buhay ay binago ng Diyos. Paano ang kanyang buhay, sabi nga 'di ba, ang buhay natin noon, 'di ba, nang wala pa ang Panginoon sa ating buhay, sabi nga ng iba, wala daw kwenta. Pero nang dumating, nang makilala, nang ma-encounter natin ang Panginoon, aba, ang buhay natin ay punong-puno ng kwenta at kwento. Di ba? Isang kwento na talaga naman pag narinig natin, di ba, mapapagpala tayo. Sige mga kaabangers, if you are there na, let us all sabi nga actively participate. Good afternoon po, Pastor Marcel Bawa ng Santiago. Ayan. Let us all actively participate ngayong hapon na to. Tulungan niyo po ako, mga kaabangers, na magtanong sa ating bisita ngayong hapon na to. Alam niyo po ba, sunod-sunod na magaganda ang ating bisita. At syempre ngayon, bisita natin hindi pa huli. Siya ay pogi. Diba? Hindi lang po siya pogi sa external, kundi pogi siya internal. Sabi niya, inside out. Dahil sabi nga, ang pogi, presence of God inside. Ayan, kaya naman nagmanifest ang kanyang kapogian externally. Ayan. So, hindi ko na po siguro patatagalin pa, di ba? Kasi ayoko po, excited na po talaga akong malaman at marinig ang kanyang patotoo. Ang ating pong panauhin ngayong hapon na to ay nanggaling pa po sa Quezon City. Ayan. Alam nyo, walang traffic dito. Traffic dito, yun ang pinapangako ko sa inyo. Join me in welcoming mga kaabangers, ang lingkod ng Panginoon, Pastor Elliot San Victores. Hello, Pastor. Welcome everyone. Thank you for tuning in live. God bless po. Thank you for the invitation. Ang tipid talaga ni Pastor. Parang nabitin po ako doon sa inyong greetings. Pastor, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na batiin po ang inyo pong mga invite ngayong hapon na to. Especially po, huwag ninyong kalilimutan yung isang tao na mahalaga na batiin ngayong hapon na to. Hello, wanna welcome, of course, sa wife ko po na ever been there, my partner. And they're fighting the good fight with me and running the race with me and been my talagang kalakasan pag ako'y nangihina. And I want to greet our church community, church or community outreach. Hillcrest family, I want to also welcome you, yung CSB Evergreen, and also yung Blessed community watching online. Wow, ang dami mo ngayong pastor Cheer, ayan. Nasaan na po yung mga pamilya na binabanggit ni Pastor Elliot? Sige nga po, mag-ingay po kayo dyan sa comment box. Support po natin ang ating mahal na pastor. Ayan, sige po, mag-ingay po kayo. Ayan, Pastor Elliot, ayan, dahil napakatipid nyo naman po mag-greet. So, syempre, nais po namin kayong makilala pa ng lubos, di po ba? So, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili sa amin? Sino po si Pastor Elliot? Ilan po kayong magkakapatid? Sino po ang inyong mga magulang? And how were you raised by your parents? At syempre, ano po ang naging kabuhayan ng inyong mga magulang? Yes, yung parent, isa sa sister ko is na-invite na po dito si Pastor Ella San Victores. And actually, I came from yung talagang dysfunctional family, you know. My mom and dad separated at
when I was 2 years old. Yan. Raised by my grandparents. So, yung lolo't lola ko, very well off. We have a lot of yayas, ganyan. I never experienced to maghugas, maglaba. Ganyan, di ko na-experience po yan kasi marami kami mga yaya, mga siguro 6 po sila when I was growing up. And yung lolo ko is president of a company. And also yung lola ko naman din isa sa ano ng mga school. So um my life was pretty not so fun kasi growing up with your grandparents, alam mo naman na medyo strict, strict yung lola at lolo, and also yung mom and dad is never really around. So growing up, meron kaming desire to be like my grandfather kasi very napakasipag po niya. Ayun po, yun po yung background and yung income nila, and yung dad ko would always be there just once in a while and show up manghihingi sa sa lolo ko. Pero so pero ang ano ko talaga nag-raise sa amin is mga lolo at lola. Wow, alam niyo po ba, sabi ni Pastor Marco, wow, 6 ang yaya. 6 na yaya para sa 6 na magkakapatid. Tama po ba, Pastor? Apat po kami, apat 4 kayo kami. pero 6 ang yaya. May kanya-kanya po silang yung isa let's say sa laba lang siya, yung isa sa aso lang, Oh, yung 6 yung housemates. opo, yes. Hello po, Sister Norma Sales Cades ng Spain. If I'm not mistaken, she is from Spain. Wow, so Pastor, ibig sabihin lumaki po kayo sa inyong mga grandparents. Yes po, yes. How is it being raised by a grandparent? Sa-develop pa sa inyo yung character na yung sabi ay spoiled brat? Actually, the opposite kasi Hmm. yung lolo at lola ko, it's different when you're raised by parents na sinaspoil kayo, no? Yung lola at lola ko, we literally just grew up with lagi namin kasama yung mga mates, ganyan. Lagi silang yung grandparent, mga busy po sila. So, yung nagsa-start kayo, when we're growing up, it's just basically going to school, ganyan. Wala naman masyadong exciting things happening, no? Parang yung mga um, pero mahirap din kasi when you're raised by grandparents, especially if they're workers, yun, parang inasa ka sa mga maid, and medyo hindi, although strict sila when it comes pero hindi sila masyadong strict sa mga ginagawa nyo. So nakakalabas kami minsan, ganyan, nakakabahay na walang alam, yung sabihin lang namin yung mga katulong, dito kami, dyan kami. So hindi masyadong na-monitor, just like not like right now yung mga parents talagang saan ka pupunta, uwi ka na, wala kaming mga ganon. So nakakapasok yung influence ng world, no, sa amin. Sabihin talagang na-prone kayo sa influence ng mundo. Kasi Yes. walang nagko-control. Walang Wala po. controller. You can Lola do at what lola you nagpalaki, want, di medyo mas ba? maluwag siya. Yeah. Whatever you want, you do it, di ba? As long da uuwi kayo ng bahay ng ligtas, di ba? Parang ganon. Sabi nga, you were born with a golden spoon. Ano Yes. po ba ang disadvantage being raised in a family, being born with a golden spoon? Ano po ba ang disadvantage? Was it more on disadvantage or is it more on advantages? Yes, there's a lot of disadvantage kasi like I said, we're not able to learn the basic things sa bahay, you know. When we wake up, everything is there. I remember before kung maliligo ako yung towel ko, hindi ko inuulit kasi Ooh. dinalagay ko na sa marumi yung pagkagamit ko, ganun. So never and then pagkakain na kami, may intercom, so tatawag sila, may tumutunog lang, bababa kami. Yung ganon, tas always hindi ko naman na-appreciate yan yung bata ko, yung mga
yung mga healthy food kasi syempre laki sa lola so mga healthy pa yung mga food, may sabaw, ganyan, iba-ibang food, hindi ko kinakain. Alam mo yung ganun. Yung disadvantage niyan is you're not ready to face life ng Yes. yung reality because life is not like that, you know. That's maybe we thought that life is just that easy, 'di ba? You don't have to do anything, just be a kid. Pero it's not, hindi po yan yung tunay na ano, stories ng buhay, 'di ba? So that's the big disadvantage. Yan po yung big disadvantage. And also another disadvantage is yung grandparents ko po are not Christian. So I grew up seeing a lot of occult. I see matalino yung lola ko sa ano siya, teacher po siya. So ano po siya, PhD. So meron kaming library, meron kaming gym sa bahay. And sa library, na binubuklat ko yung mga, marami siya, dean po siya na economics. So marami siyang books na ganun. Yun yung mga boring for me. Tapos meron din siya mga book na mga interesting like mga witchcraft, occult, aliens, ganyan. So minsan, pag may mga part na ganun sa library, yun yung mga binabasa-basa namin. And that opens the door for a lot of demonic activity in our house. My grandparent, ni lola ko, would invite people like yung mga nagpapagaling sa mga, ano ba, albularyo ba yun, nagpapagaling, may mga dugo, ganyan. Dugo pala ng baboy. You know, pero kung may sakit, ganun ang pinatawag niya, mga may dugo sa ano, or mga all kinds of weird people coming kasi mayaman po yung lola ko. So, pinaperahan din po siya ng mga ano, yung mga ganong klaseng tao. Every week marami kami napapansin ng mga iba-ibang tao, may mga pangailangan, may mga healing powers daw. Tapos nagsasalita ng mga parang boses Santo Niño, mga batang gano'n. Tapos yung parang nakakatakot yung mga mga nadadala sa bahay kasi iba-iba yung power nila. Pero ang talagang motive nila is to make money and perahan po yung lola ko. Lately ko na lang naintindihan. Grabe, sabi po ni Pastor Mark ng Batangas, parang hotel daw po ang bahay ninyo. Laging bago ang tuwalya. Yes. Sabi ni Pastor Rame, namin pong senior pastor, Pastor Rame Campoy. Yayamanin si Pastor. Ayan. Hello, good afternoon po, Pastor Ruben Ovidos Manga ng Iligan. At syempre, kay Pastor Ernesto Iradiel ng Melbourne, Australia. Good afternoon po, mga mahal naming pastor. Ayan, grabe, no? Sabi, ibig sabihin, Pastor, mula pagkabata na develop talaga sa inyo yung character ng pagiging dependent. Yes. No, na ultimo yung pag i-intercom lang di ba? Yes. Hindi ka aalis sa kwarto mo parang o-order, parang masobra pa nga sa restaurant kasi sa restaurant kukunin mo pa yung menu, di ba? Doon tatawag mo lang yung breakfast ko, ready na ba? Grabe, no? So, Yun po yung way namin Pastor, kasi yung house po malaki. So, meron kami mga, I think, just to remember, no, I think we have around mga 10 or 11 numbers dun sa intercom. Merong maid's room, may sa labas, sa lanay. Tapos meron sa sala, may maids. Iba-iba po siya sa mga room ng mga magkakapatid sa lola at lolo ko. Lahat po yun may number. So, tumatawag po yung maid sa amin kapag kakain na, tumutunog po yan. Alam na namin na lunchtime, dinner time, o baba na kayo, nandito ready na yung food. Ganon. So, feeling ko normal po yun. Hindi ko alam na privilege pala yung mga ganon. So, naiinis kami minsan pa naglalaro, tapos tumutunog na yung dinner time. Ganyan. siguro, Pastor, sa mga talagang hindi lumaki ng mayaman, no? Those who are brought up from, sabi, not a well-off family, para sa kanila, nakakaingit naman, di po ba? Mm-hmm. Pero para po sa inyo, ano po bang masasabi ninyo na yung kayo ay being well provided ng lahat ng kailangan ninyo? Nagkaroon din pa sa punto ng buhay ninyo bilang isang bata, parang may kulang pa rin.
Oh yes, even though growing up with all the privilege, um, madami kami, everything, yung mga inaasam ng mga tao ngayon, I grew up having all of that. Like, di ba ngayon, ang family, they want their own house, they want a little dog. We have 21 dogs, in our house. Um, and our dogs have, I think, two mates. Dalawang mate para lang sa aso. May mates for the dogs. Yes. They May have kwarto din po ba ang dogs ninyo? may vitamins po sila, kompleto po sila. So, we grew up having all of that, but iba yung raise ka ng daddy and mommy. So I think that's the emptiness I have, is that we're always with school friends, or with maids, or with each other, with cousins, pero wala yung parents, kasi ang parents very dysfunctional. Meron silang mga sariling pinipursue sa buhay, or sometimes they have their own mga other families that they got involved with. So that's one of the big emptiness I have, na growing up, I don't have the privilege of having lunch or dinner with my parents. And yung lola at lola ko naman, they try to fill in the gap, but it's different. It's different being having your own parents. So yun po yung so may longing pa din. May emptiness pa din. And like I said, it was very normal for us. So I think if a kid grew up with all binibigay mo lahat, they start to become parang normal lang, familiar with those things. They don't appreciate, many things na bibigay po sa kanila. Yes po. Grabe, no? So, ibig sabihin, meron ng lahat pero may kulang pa rin. Yun yung sinasabi ni Pastor, ang ganda nga ng bahay mo, pero hindi naman buo ang mga nakatira. Di ba? May kulang pa rin. Sabi nga ni Brother Jovencio Aguilar ng Melbourne, Australia, money isn't everything. There's always something you will be looking for. There is always that emptiness, di ba? Meron pa rin yung emptiness na yon na talagang hindi talaga kayang punan ng pera. 'Di ba? Hindi talaga pera ang sagot, 'di ba? Hindi talaga pagiging mayaman ang sagot at solusyon sa iyong mga pangangailangan, 'di ba? Maaring part lang ang pera, part lang din ang kayamanan, pero hindi talaga ito ang total na kasagutan. Sabi, nagtatanong po si Brother Jovencio Aguilar, saan daw po kayo lumaki? Saan Ano po kami? place? Sa Quezon City rin, sa mga scouts. Ayan. Oh, Brother Jovencio, alam mo na, Quezon City, lugar ng mayayaman. Di ba? Mga scouts, ayan. So, tabi-tabi po yan. Tabi-tabi po yung mga houses na from my great-grandparent, binigay niya sa mga anak niya. So, tapos, may neighborhood po yung mga, if you look at our last name, marami po silang doon, mga bahay po doon. Wow. Ang tanong ko, kasunod kong tanong, Pastor Elliot, di po pa sabi nyo, sa bahay ng lola nyo, everything is provided. Di ba? Nang walang kahirap-hirap. Di ba? Isang pindot lang sa intercom, lahat ibibigay ng yaya. Paano si school? Na nasanay kayo ng gano'n na nakadepende kayo sa lahat ng, parang meron lang kayo pipindutin, tapos nandiyan na yung kailangan ninyo. Paano kayo nakakapag-adjust sa school? Well, yung school, very normal naman. Isusundo kami ng school bus. And then we're just any other like mga kid na binibigyan kami ng prize sa lola at lolo ko if you have a high grade. So that's the way they try to motivate us na, okay, this year, kung sino matataas ang grade, we'll go to Hong Kong, mga ganyan. So, yun yung linalabas nila. So, may motivation naman kami na mag-aral, no? But the problem is, ako kasi, out of my siblings, ako yung parang tinatawag nilang black sheep, no? Hindi ako masyadong talagang interesado with school, medyo spoiled ako. So, naiinis ako sa mga yaya. They're there to help me, pero I look at it as a adventure, yung parang alam mo yung problem kid. um, Talagang nagiging sakit ako ng ulo ng yaya kasi nga yun na
siguro pagiging spoiled, mahirap i-handle after a while. Pagkaka-spoil mo sa bata, nagiging sakit ng ulo. Yun po yung nangyari sa akin. Na I make fun of minsan yung one time I remember yung isa sa yaya or assistant ng lola ko, nandun natutulog sa labas, no? Tapos kasi yung lola ko maraming pigeon. Sobrang dami, siguro, more than hundreds and hundreds. Naka-free lang naman sila. Alapate. Opo, sa rooftop, naghahagi sila doon tuwing morning ng mga food. And nakakalipad lang sila pero ginawa niya ng mga bahay. So kami, nauso yung pellet gun that time. So binabaril mo namin yung mga pigeon. Tapos naririnig, yung lola ko nagagalit, parang, ano yan? Sino ba ng ano? Kasi may namamatay na lang ng mga pigeon. Binabaril po namin. Tapos, one time, I don't know what came to me, siguro yung mga kaguluhan sa bahay. Um, binaril, inano ko yung isa sa mga maid, binaril ko rin siya ng pellet gun, iyak siya ng iyak. So, so that's just one story sa bahay, but also sa school, I get into a lot of trouble, a lot of fights. Elementary pa lang yan. I mean, talagang nasa akin na yung na nakaka-problem sa school. Magaling naman ako sa school, hindi naman ako yung pabaya. I don't know, pag may mga exam, hindi naman ako mataas yung score, hindi naniniwala yung teacher ko, paano man nagawa yan? But when it comes sa kalokohan, marami rin pong nai-involve ako sa mga fights, napapatawag yung lola at lolo ko, ganyan. And yun, so ang discipline niya sa amin before is kinakalbo kami. Kasi buko hanggang ngayon, hindi naman. Nasanay. Yung paraan niya dati kasi uso yung ginigel mo pa yung buhok. So, pag kinalbo, naiiyak kami kasi parang yun lang yung gusto namin, diba? Makisabay sa uso. So, school when it comes to academic was not hard for me. Nagiging problem lang kasi makulit ako is yun nga hindi ako I mean yung elementary ko was okay. I started going downhill once na experience ko yung first time kick out. Yan, na-kick out ako ng elementary. And I think choosing wrong friends as well because my friends, mga barkada ko at elementary level is umaano po kami lumalabas na kami, kumbaga walang permission. We start going out gumigimik na kami, elementary lang to So let's say I have a friend, ilalabas nila yung sasakyan nila, pupunta kaming Antipolo, imagine niyo yung age niya, siguro mga nasa 10 years old lang. Nagda-drive na kami, lalabas na kaming ganon. So, and then na-experience ko na rin mag-sigarilyo, I think, I don't know, 10 years old, I think. So, as I started experiencing a lot of things na hindi dapat, ngayon mga bata, never nila na-experience. So, yan na po yung pag-downhill ko until na hindi na ako in-accept sa same school. Yun po yun, sa elementary. Oh, grabe, Pastor. At the age of 10, nanutong manigarilyo. Yes, Diba? na-experience ko yung mga ganyan. So, syempre, na-involve ka sa mga friends na hindi naman, although I'm not blaming my friends kasi ako din yung pumotor eh. Ako din yung nagsisimula ng mga gulo sa amin or naghahanap ng away or what. Yung mga kaibigan ko, pero kahit bata pa sila, katulad yung isa kong friend, meron siyang nabuntis at grade 6. You know? So, again po yung mga choice of friends ko. Kung hindi kami nagka-cutting, hindi kami doktor namin yung mga school grades, nakikipag-away kami sa ibang or yung iba naman, yun na nga, nakabuntis pa, grade 6. And also, I remember, kasi nga, yung lolo at lolo ko may baril, lolo ko may baril. Dinadala ko po sa school yan at grade 6, grade 5. Kasi panakot sa mga kalaban namin. So, dadala na po ako ng baril ng lolo ko sa grade 5 yan. Grade 5 pa lang, grade 6.
Pastor, mukhang na-beat niyo po yung record ng aming mga in-interview ah. Yeah, so medyo palaway talaga akong bata. Ganyan po yung gagawin until na nalalaman na nila na involved ako sa mga ganitong groups. Natatakot po sila to mess with me. I think that type of popularity is what fueled yung lack of attention sa bahay. Because remember, I have everything spoiled, but I didn't grow up with parents na 24/7, how are you? Praying for you, love you. Walang mga ganun, walang I love you, walang emotions. So a lot of things I'm doing is coming out sa school. I'm trying to explore. Ayan. Although grades ko maayos naman, pero yung hindi kinaya ng school. So they have to let me go. They have to tell me sa elementary that hindi ka na pwede dito mag-high school, ganyan. First time po sa amin may na-kick out ako yun sa family. Yeah. So, hindi ko alam paano i-process yun, syempre. At elementary pa yun, Pastor. Elementary, yeah. Anong grade? Hanggang grade 6 lang yung school eh. So, pagdating ng first year, hindi na ako tinanggap sa school. Ah, Blacklisted na daw ako, ganyan, because ang dami na nilang chances and I didn't make it. So, yun po yung first time na nagulat ako na kick out, right? So, naging pattern po yan sa akin. So, pagtapos niyan, sa high school naman, sandali, Pastor ah. yes. Grabe yung reaction ng mga sabi, Katin din naman, grade 6, nakabuntis. Tapos may bala po ba yung baril na dala-dala nyo? Pinabalahan nyo po ba? Yung barrel kasi bata ako, I don't know how to operate yung barrel, no. So one time hindi namin magpapatok doon sa labas ng school. May bala po siya kasi nakita ko naman may bala. So sabi namin testingin natin grade 10 grade 6 lang ata to. Wala pa akong high school nito. So tinatry ko with my friend yung nakabuntis na isang kasama ko siya, isa sa best friend ko that time. So tawa kami ng tawa, we wanna try kung ipuputok namin dun sa may backyard ng school. And hindi ko na maalam ng mga lock pala yan before. Siyempre, bata pa ako. No? So, good thing, hindi po siya gumana kasi ginaganon namin, ba't ayaw? So, hindi siya naiintindihan ko na lang, uy, meron palang child lock to. Naka-child lock pala. Grabe, no? Sa murang edad. Yes. Diba? Lumaki na talagang sagana sa pera, pero kulang sa pagmamahal. Diba? So, pag-ibig talaga. Pastor, sa isang salita, ano po kung may mga nanonood po ngayon ng mga katulad ninyo? Dito lang po muna tayo sa elementary ha, na may mga kabataan. Alam ko may mga magulang din po na nanonood sa ngayon. Ano po ba yung maaring pundasyon po sa salita ng Panginoon tungkol po sa mga nangyari sa inyong kabataan, inyong elementary life? Well, I would suggest na, let's say, they grew up in a church family na to really make it, kahit bata ka open your heart because that's the most tender heart. If somebody reached me at that time, actually, the truth is, yung ate ko pala na-save that time. Na-save si Ate Ella, Pastora Ella. And she started bringing us to Bible studies, Bread of Life, So, something is happening in me even at a young age. May calling na ako na experience. So, yung calling kasi nagsastart, God will not wait until you're old. Tatawagin ka niya, bata ka pa lang. So kahit na nandun ako sa mess, ang dami kong ginagawang mga mali, deep inside, the Lord is already, parang si Samuel, calling me out from that life, So I believe listeners na mga elementary, the Lord has called you. And before you experience all the hardness of heart, mag-respond ka na ngayon pa lang. Believe me, you won't regret. Pag ngayon pa lang, nag-yes ka na kay Lord. Maano yung buhay ko, dami ko pang gusto experience. Wala kang may experience that is better than experiencing
encountering God in your life. Wow, diba? So mga kaabangers, napakaganda po ng unang lesson learned natin ngayong hapon na to, di ba? Si Pastor Elliot po. Pastor, doon po sa mga pangyayaring iyon, ng mga ginawa mo sa school, ginawa mo doon sa yaya, di ba? Parang, kasi wala kang emosyon, parang di ka marunong maawa eh. Di ba? Parang ang sayo lang talaga. May pera naman yung mga magulang ko, pwede naman siya kumuha ng bagong yaya, umalis to, makakapag-hire pa naman din ng bagong maids, di ba? Wala yung emotion. Napalo ka ba? Nagkaroon na Um, hinarap ko ba yung consequence ng mga ginawa mo? yeah, yung lola ko kasi iba yung way niya. Medyo ano ko nun eh. Favorite din ako ng lola ko. So, the problem with being favorite, you can get away with many things. So, instead na paluin ako Oh. dyan, yung mga anak niyang iba, gusto na talaga akong paluin. So, sinishield ako ng lola ko. So, that's one thing. Hmm. Na if hindi ka talaga na discipline, chances are talagang dire-diretso ka sa balaktot. So, minsan lang niya ako, nakalbo niya ako because of yan, na-kick out ako sa school. But most of it, ang mga nagtatry mag-discipline sa akin, yung mga yaya, which is wala naman, naaway ko lang talaga sila. Kasi wala nga silang authority. Di ba? Yeah, tinatry nila kasi kaya ka ganyan kasi ano ganyan ganyan. But wala naman sa akin yung mga yun. So wala akong authority figure sa buhay ko na would correct me or talk to me, walang ganun. So that's the big problem. Na kaya nagpapatuloy ako sa ganun. Grabe, no? Kaya mahalaga talaga na merong ama at Yes. mahalaga talaga yung salitang disiplina. Yeah. 'Di ba yung palo, kaya nga talaga kahit sa Bible sinasabi na pinapalo din ng mga bata, 'di ba? Kasi Yes. likas naman talaga sa bata ang pagiging sutil. Kaya Okay. kailangan din nila talaga yung discipline rod, 'di Yes. ba? Yung rod na sinasabi, it's a discipline actually. Di po Yes. ba? So, ibig sabihin talaga, ang bata talaga na hindi lumaki sa disiplina talaga. Yung gagawin mo kahit ano ang gusto mo, di ba? Kahit alam mo na makakasakit ka, makakaperwisyo ka. Di ba? So, pastor, parang hindi ako makaget over doon sa Grabe, yung ibang na-interview ko po kasi high school na nila ginawa to eh. Kayo po, elementary. Pastor, may kinalaman po ba ito na dahil po sa mga, di ba, ginagawa niyo to, ito po ba may kinalaman na nagrebelde ka po? Dahil po nga wala yung magulang mo, hindi mo natanggap yung mga, hindi mo na feel na yung love nila. I think Ito po ba yung naging bunga? it's basically a lot of things na contribute. Yung pagiging busy ng grandparents, they don't have time to talk to me. Having no parents at home, being raised by maids, tapos having all the freedom to do what we want. Us developing walang value system na natuturo sa amin. So, mga value system lang, very, 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 very shallow, like, ubusin mo yung food mo, wag ka magsayang, ganyan lang ang mga value system na naririnig namin. But nothing about, anything about the Word of God, wala. So, growing up without the guidance of God's Word really made us develop our own value system. So, that's the biggest problem na like the Bible says now, we are ano, 'di ba? There's depravity in man. 'Di ba? Na we are sa Romans 1 na yung sin when it comes it just becomes worse and worse. So I think that's what happened to me. Na introduced with sin, na experience yung mga ganun at a young age. Walang word of God in our house. Although we grew up religious, pero there's no word of God being spoken to us. We don't know what the Bible says. So all of that contribute for us to start living lifestyles na our own. Pinili lang namin yung sarili namin lifestyle. Materialism, pleasure, ganyan. Payabangan, popularity, all this stuff na the word of God is coming against with. So
yan po yung naging real reason kung bakit talagang papunta kami sa ano sa ganong life. Grabe, no? Kaya ang mga magulang, di ba, sikapin talaga natin, di ba, na itayo ang ating pamilya, disiplinahin ang ating mga anak. Talaga, hindi talaga masama ang magdisiplina ng anak. Diba? Kasi ang pagdidisiplina, inilalagay lamang natin sila sa maayos. Diba? Sabi nga sa Proverbs 22:6, diba? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Di ba? Kapag hindi talaga na-train, ang sinasabi dito ng Panginoon na train, this is not really yung training na iti-train mo sila. Kasama marahil yung pagtitrain, pero ang talagang bottom line ito yung discipline. At 'di ba, na-train sila, hindi sila na-train na magtrabaho sa bahay, 'di ba? Maglaba, maghugas ng pinggan. Kaya wala silang pakialam kahit araw-araw bago yung tuwalya. They don't care. Hindi naman nila na-experience maglaba, hindi nila na-experience yung pagod, yung hirap ng paglalaba. Hindi nila na-experience at wala silang idea na ang naglalaba ay napapagod din. Di ba? At igit sa lahat, hindi nila na-experience na mas masarap, mainam ang disiplina. Di ba? Sabi nga doon sa isang ano sabi ang nagmamahal sa anak ay malimit gumagamit ng pamalo. Bakit? Upang ang anak ay maging kasiyahan niya paglaki nito. Di ba? Laging na-excuse sa pamalo Kaya ayan, sige, kumustahin kaya natin. Kumusta kaya ang high school ni Pastor Elliot? Lord. Of course, yung elementary, parang elementary pa lang yung kalokohan ko nun. Nag-level up po ba? By the way, Pastor, saan po kayo nag-aral ng inyong elementary? Angelicum po, Angelicum. Sa Santo Domingo. Sa Quezon City rin. Yes. Tapos, nung nag-high school ka na, same school sana, hindi ka tinanggap. Hindi po, yeah. So, yung high school ko po, marami akong high school Sige, Pastor. So, nag-start sa St. Vincent sa may West Ave. Sabi nila doon na kasi yung tapunan ng mga so doon ako natapon. Di ba? Sa St. Vincent, diyan po ako nag-start first yung syempre sa elementary, I already established a name. Although bata ka pa lang, na parang ano ka, walang babangga sa'yo, may mga kilala ka, ganyan. So, high school is different kasi pagpasok ko, I'm a new kid on the block, di ba? I still try to walk the same, di nila gusto yung lakad ko, mayabang ako, I think I have everything kasi I know how I grew up, hindi kami mahirap, so nakikipagyabangan ako and all that. But the problem with that is, hindi naman ako masyadong interested with school. Choosing wrong friends again, trying to prove to all of them na ako yung pinaka dapat i-respect, matakot, ganyan-ganyan. Until, syempre iba, hindi ko pa na-experience yung ano ka, wala kang kilala sa school kasi ang elementary ako, may mga kuya ako doon. So, it's different sa high school kasi naging mainit sa akin yung mga gang doon. Different gangs na hindi nila ako gusto. Mayabang, maangas, sino ba yung bagong yan? And so at one time, yung kaibigan ko na kaklase ko lang, nagjo-joke-joke lang siya doon sa doon kami sa school corridor. Tapos, ewan ko anong pumasok sa isip niya, inasar niya yung pinakasiga sa buong school na leader ng frat ng Taogama. So, inano niya, sabi niya, sinitsita niya, gano'n. Pagkatingin, sino yun? Parang iniinis siyang gano'n. Ang nakita ako, tapos nagtago yung kaibigan ko kasi maliit lang yun. So, nangyari, syempre na tinuturo-turo niya ako na parang mamaya ka sa akin, ganyan-ganyan. Siyempre ayokong ginaganon ako, nakikipag ano din sinasabi ko. Until paglabas ko ng school, nagulat na lang ako kasi hindi ko pa na-experience yung mga gang na malalaki. No? So, paglabas ko ng school, inabangan nila ako, ang dami nila.
Tapos, binuli-bully ako, ginaganon ako sa chan, ganyan. So, first time ko yun na parang wala akong magawa, right? Although that day, for some reason, dala ko yung baril ng lolo ko. Hindi ko siya ma, hindi ko siya ma, hindi ko, wala akong nagawa kasi parang, parang papagtutulungan ako dito, ganyan. Na-froze, parang na-froze akong ganyan. So, and then, naging ganun po yung pattern ko sa school na yun. Naiinis sa akin sa the way I am. At one time, minsan sa pila lang, bigla may susuntok sa likod ko, ganyan. Tapos magtatawanan yung mga fourth year. So ito yung naging ano ko, parang napupuno yung rage, yung galit, di ba? So, at one time, nandoon kami sa lunchtime, um, nandun lang naman kami, just by myself. Nagulat na lang ako yung mga kasama ko, nag-scatter, nag-alisan sila. Yun pala, meron ng tip na gugulpihin ako ng gang, no? So, pagka bigla na lang nawala, bigla na lang sinugod ako ng mga third year, fourth year, pinagtulungan nila ako. So, nagulpi ako, ganyan. Hindi pa ako marunong masyadong lumaban. Ganyan. Pag uwi ko, yung lola ko, ano siya marami siyang contacts with mga police kasi teacher po siya ng mga police. Marami siyang big names. Ganyan. Nagulat siya kasi may mga dugo ako, ganyan-ganyan. Yung, sira-sira yung damit ko. Iyak ng iyak lola ko. Sino yan? Galit na galit siya. So yung time po na yun, ako pumasok for ilang days. In-enroll na akong kusansaan para self-defense. In-enroll na ako for maging, sa policeman, parang pwede ka magdala ng tear gas, pwede ka magdala ng batuta, meron kang ID for police. I forgot what yung term na yan. But na-involve ako sa mga ganon. And so pagpasok ko pa rin, so ay parang nagiging parang yung rage. Gusto mong gumante pero you don't know kasi malaking grupo to. Pero yun po yung start na may kaklase ako, sabi niya sa akin, Elliot, may kilala akong mga tambay doon sa amin, doon sa mga, I think, Muñoz, ganyan. Gusto mo pakilala kita para meron kang parang mga magba-backup sa'yo, ganyan. So hindi pa ako interesado, I don't wanna involve in gangs, no? Kasi pa lang ako nun, I don't know, so young. Pero ang nangyari, after a few weeks, namatay yung lola ko. So, yung namatay lola ko, merong manghuhula na nagsabi, ang reason daw ba't siya namatay dahil sa akin, sa sama ng loob. So, yun yung naging parang curse sa akin na parang kaya namatay lola mo dahil sa akin. So, because of that, I started getting angry. I wanna start yung revenge, ganito yan. Ito na din yung time na na-involve ako mag-steal sa bahay. I start stealing little things, eventually start growing into big things. Yung lola ko, syempre marami siya mga jewelry. I started stealing jewelry, money. Yung lifestyle ko, for some reason, lumalaki ng lumalaki kasi na-addict ka magnakaw, palaki ng palaki ninanakaw ko. To the point na parang minsan, first year lang ako nagto pero nagnanakaw ko parang nagiging average ko 2,000 a day. Ganun. So malaki pa sa mga ang tagal na nun, di ba? And then, yung namatay lola ko, dyan ako na kasi I grew up with cousins na also nag-explore with cigarettes, vices, marijuana, shabu. Medyo na-expose ako niyan sa mga vacation pero hindi naman ako nag-take, no? So, pero yung time na namatay lola ko and then bago pumasok ulit ako sa school, nag-yes na ako doon sa kaklase ko. Ready na ako. Ano man ang mangyari, ganyan. So, what happened is that they in-invite nila ako doon sa samahan doon. And then first time ko nakita na may circle, nagda-drug silang lahat, nagsashabu. So, I think lang ako nito. I don't know. 12, 13, ganyan. So, Okay. So yung nagda-drugs na silang ganon, for some reason nagyayabang ako na natikman ko na yan. Alam ko feeling yan kahit hindi pa. Kasi nga nakikita ko mga pinsa ko, no.
So yes, so alam ko yan, alam ko yan. Okay, good, good. So ginawa nila, ikaw naman. So hindi ko alam paano mag-drugs. Pero syempre napasubo ka kasi nagyayabang ka. So dahil po doon, naka-experience ako na mag-drugs at first year high school, no? And although nagsisigarilyo na ako before that, medyo na ano ko, parang alam mo yun, na-enhance yung ano mo. Parang another level tong drugs kasi ang sigarilyo wala naman halos. So natuto ako mag-drugs and nagulat na lang ako is lumalakas na ako manigarilyo. Parang na-enhance lahat ng mga vices ko and everything. And all of a sudden, nakatikim ako ng drugs. So nag-iba yung ano ko parang somehow, parang tumapang ako, may grupo na ako, ganyan. And then, so anong nangyari, yung grupo na yan, sabi nila, kami bahala sa'yo. Hindi mo kailangan matakot sa mga yan. So, ano din to, acro, yung mga frat. So, sinali nila ako doon. And every day sinusundo nila ako. So, although, before nan, yung lola ko, yung bago siya namatay, pinahatid sundo na ako that time. Driver, yung driver din, meron siyang mga, may firearm siya. So nakaka-uwi ako na walang problema kasi nga nagiging kaaway ko ng mga gangs. Pero ito man nangyari dito is, yung namatay siya pero naiba yung focus nila. Hindi na ako masyadong kailangan, hindi na ako pinapasundo, ganyan. So ako mismo yung naghanap ng magsusundo sa akin, And then yung mga nagsusundo, yun na nga, mga matatanda na sila. Involved sila sa robbery, involved sila sa hold-up, involved sila sa mga, yung iba na kulong, murder. And then, yun yung mga nagiging involved ako ng mga tao, which at a young age, hindi ka dapat sumasama sa mga ganyan, right? Pero dahil yun yung mga kasama ko, parang all of a sudden nagulat yung mga tao sa school. Sino itong mga kasama na natakot po sila? Because pag uuwi ako, laging ang daming tao doon. And yung mga kaaway ko, hindi na po sila makalabas ng school. Ako naman yung nag-aabang sa kanila. Binaliktad. So, all of that start becoming powers ng powers ng powers. So, I have to, syempre itong mga matatandang to, alam, bata ako, gusto kong, alam, mayaman yung yung kung saan ako umuwi. Marami silang naiisip na, na paano kami kukuha pa ng mas maraming ginto, ganyan. Kasi binibigyan ko sila na nakukuha ko sa bahay. Punta kayo sa school, ito, pamasahe, sabi na, may pamasahe, kailangan nila ba? So, pinaperahan din nila ako, diba? Tapos, syempre, yung pan-drugs pa daw namin, ganyan. So, lahat yan, bibigay ako mga jewelry. Yung mga nanakaw ko, laki na nun. Umaabot na ng, at a young age, mga, all in all total, naisip ko, baka mga 500,000 or more. So at a young age, yan po yung mga naano sa akin. And, kasi may mga ano dun, mga relo na mahal, ganyan. Hindi ko naman alam value lahat nun. 'Di ba? Ang alam ko lang is to sustain my drug addiction, to sustain yung grupo na yon. And at one time, for some reason, I think it's all the occult in the bahay, sa bahay namin, yung mga demons doon. May naisip akong sobrang sama. 'Di ba? Sabi ko, pasukin niyo na yung bahay namin, sabi ko. Kasi madami dong jewelry pa. Kunin na natin lahat. So sabi nila, paano gagawin natin? Sabi ko, wala namang mga tao doon, katulong lang nandun. Paano pag lumaban yung katulong? Di patayin nyo na, sabi ko. Sabi ko, ganun po ako mag-isip. So nangyari doon is, naka-ready na po sila. Binilang ko silang bonnet, barel, kutsilyo, lahat. Kukunin namin more than millions and millions po yung value ng jewelry. And ang galing ni Lord kasi sabi ko, wag lang pag dumating lolo ko, abort. Kasi somehow, mahal ko talaga lolo ko, di ba? At kapatid ko, wala naman mga kapatid ko doon. So, nangyari doon is, nasa labas na sila. Sabi ko, itong sign, magpipindot ako, lalabas yung katulong, sabihin ko, pahingi ng tubig, nag-basketball ako, nauho ko. Tapos paglabas ng katulong, pasukin nyo na agad. Talian nyo. Pag lumaban, patayin nyo, sabi ko. Meron ako gumawa ng blueprint ng bahay. Nasa labas na po sila. Mangyayari na lahat ng naiisip kong masama. And then all of a sudden, um, dumating yung lolo ko, pauwi.
So sabi ko, tapos yung syempre yung katulong sabi, look, sino ba yung mga kasama mong yan? Hindi ko kilala yan. Pero syempre, sumisenyas ako, nakita niya na. So sabi ko, pero I think that's the hand of the Lord in my life. Kasi if that happens, for sure, huling-huli ako, di ba? Tuturo lang naman nila ako, eh. Ako yung mastermind. Di ba? So, that didn't happen. Pero sa school, it just became, the problem with that is, na-overcome namin yung mga gang na yan, natakot sila sa amin, na-accomplish ko yung makilala sa school na naman. Pero syempre sa school, nalalaman ng mga teachers, may baril ako, hindi ako magandang ehemplo, and tinry nila ako ilipat-lipat sa ibang section, gumugulo lahat ng section. So sabi nila, hindi ka talaga pwede, hindi na namin alam gagawin sa'yo. At kinick out nila ako on third quarter pa lang. So naging ganyan yung pattern ko, kick out, napunta ako sa province, tinry nila ako ayusin sa province, wala na naman. Second year high school, hindi na naman ako nagtagal. Third year high school, 5 schools na ako, wala. So, yan po yung naging pattern ko sa high school. Kasi once na na-experience ko yung drugs, hindi na ako masyado naging interested sa mga away-away. Feeling ko pambata lang yan. Gusto ko, ito yung real deal for me is to take drugs. And hindi ako nagtatagal sa school because I'm slowly becoming a drug addict. 'Di ba? Sa bahay naman, kahit sa daddy ko na hindi ko nakikita, umiiyak na lang siya sa akin na, ano nangyayari sa'yo? What's happening? Yung nanay ko naman na dadalaw-dalaw sa Manila, ginagamit ko lang siya, uy, kailangan ka sa school, sabihin mo ganyan. Kaya ganito. Yung parang para lang magtagal ako sa school. Pero talagang hindi po walang nangyayari, hindi nila kaya. Wala na makahandle sa akin, black sheep, pasaway na sa mga school, kick out, kick out, kick out. So yun po yung naging pattern ko. And then yung naging drug addict ako, just so dark, so parang wala na akong purpose, wala na akong life. Sabi ko nga I'm just gonna mamatay na lang ako ganito. Parang, di ba? Parang ganun yung na-feel ko, I'll just die like this. One time na nandun ako sa source ng mga nagda-drugs, nakita ko yung source, may babae, may pera. So sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging ganyan paglaki ko. Gusto ko maging drug lord. Imagine yung imagine mo yung yung gusto kong maging, yung mga kaklase ko maging nurse, maging sa akin gusto ko maging drug lord. And I wasn't just faking it. Gusto ko talaga maging drug lord. Yan po yung nasa desire ko because nakita ko yung drug lord, unlimited yung drugs, may mga babae, all this parang maganda yung, hindi naman siya mayaman, pero parang sabi ko, yun yung gusto kong maging. Kasi parang ang nangyari sa akin, ang aga pa lang, kinakasal na ako hindi ako interested sa woman, hindi ako interested uminom, hindi ako interested sa school. For me, and then eventually, hindi na ako interesado sa away. For me, gusto ko na lang mag-drugs na mag-drugs na mag-drugs. Every day, morning, afternoon, night, ganyan. Swap. So swap ko yung mga, syempre yung maraming inipon ng mga Chinese, yung mga Chinese wear. From gold, syempre, yung nangyari, nalaman na nagnanakaw ako, nasumbong ako ng isang katulong eh. Sabi, alam mo si nakita yung mga Rolex na ginto, nakita yung mga ganyan. So nakuha sa akin, pero may natabi pa akong iba. So nangyari dito, nagulpi ako ng mga anak ng lolo ko, yung mga tito ko, tita ko. Daddy ko, lahat sila galit sa akin. And then, so yan po yan. So yung nangyari dyan is, yung naging drugs na lang yung parang umiikot yung life ko. Sobrang walang purpose. Pag umaga, ako ay tulog hanggang hapon kasi nga kick out na ako eh. Wala na akong Although, sabi nila, kaya pa daw, pakiusapan teacher, pero tinatamad na ako mag-school. Pagpapasok ako sa school, naalala ko one time, exam, wasted na wasted ako. Siguro mga ilang araw ata ako nung gising. Tapos, syempre, pag binawian ka, yung antok mo grabe. So, nag-e-exam, tulog ako. Sabi, wala ka bang plano sa mo? Hindi ka man na nag-aaral. Hindi ko ako sumasagot.
And then one time, ayun na, so nakikout ako and then yung family ko, lahat sila parang di na alam gagawin sa akin. And then ito yung naging last straw before the Lord's rescued me. No? Yung naging last straw, yung third year high school po ako na meron kaaway yung mga kaibigan ko na hindi ko naman kilala. Mm-mm. Pero dahil siyempre pag nagtatawag sila, tatawagin ka, kaaway mo na yung kaaway nila. Parang ganun yan eh. So sa akin yung sa school, dumating tong kaaway nila, meron silang fair, nandun kami. Um, nagsasayaw-sayaw-sayaw sila, ganyan. Siyempre yung mga prom that time. Um, and then sabi, ayun yung, takot sila dun eh for some reason. Yan yung ano, kaaway namin. So ginawa ko yan ba? Sige, pinuntahan ko, tapos napakasama, una, sinuntok ko po siya pag ganun. Nahulog siya, tapos ginrab ko yung ulo niya. I start hitting him sa rock. Meron siyang barel, meron siyang kutsilyo, hindi niya na nahawakan. And then I left him there na wala na, kala nga nila namatay kasi hindi na gumagalaw. And then we left. So yun po yung naging ano sa akin is hindi ako makauwi ng bahay kasi ang pamilya pala na nakaaway ko lahat puro police. So hinahunting po ako ng mga police for a while. Nagpupunta sa mga kaibigan ko sa bahay namin. And di na ako mahanap eh kasi tumira na ako sa mga drug lords, sa mga hindi na ako umuwi. So for me, sabi ko saan ako uwi eh, laging may police. So, tas isa pa, pag naka-drugs ka, para kang police yan, police. Ganun. Lahat na lang ng tao, kala ko police. So, nababaliw na rin ako. Tas, yung natitira kong gold, sabi ko, bigyan mo ako magandang drugs. Naloko pa ako ng, naloko pa ako ng drugs. Yung binigay sa akin, parang may halo. So, habang nagda-drugs ako, may parang maraming usok yun. May affection Sige. ako. Fake drugs, nakuha ko. May konting drug level, but sobrang lit. So, nangyari dito, I started, hallucinating. Hallucinating. And then I start hearing voices. Siyempre, pag matindi yung na weird voices. Effect ng drugs. So, nangyari, one time, pati yung mga kaibigan ko, kala ko inaaway na nila ako. Naririnig ko kasi. And weird, weird, weird stuff sa bahay. Kala ko, naririnig ko sila sa cabinet. I'm starting getting crazy. I called them. Sabi ko, bakit kayo nasa bahay? Elliot, matulog ka na. Nandito kayo. Sinisira ko yung mga cabinet. Nababaliw na ako. And then, lumabas ako ng bahay. Nakita ko yung sasakyan ng... Hindi, katulad ng sasakyan ng kaibigan ko. Pero hindi naman siya. Sabi ko sa'yo, nandiyan ka eh. Minumura ko. Siyempre, mga kusino lang yan, di ba? Tapos, I was causing a lot of chaos around the barangay and all that stuff. So, and then naalala ko at this point, may pinsan ako na galing sa rehab, Christian rehab. Tapos pagdalaw niya, sabi niya sa akin, Elliot, time to go to the good side, sabi niya sa akin. I know what he means. Kasi I already heard about yung transformation nila, sila pa, ganyan, may mga ginagawa si Lord sa kanila, na-rehab sila, na-overcome nila yung drugs. Tapos may mga fellowship sa kapitbahay namin sa pinsan ko. Sumisilip-silip ako doon. Ano to meron doon? Na-curious ako. Ang sasaya nila. Mga dati daw gangster yan. Dati daw drug addict. Sabi ko, wow, sabi ko. Pero, okay. Ganun lang. Yung sinabihan niya ako, time to go to the good side. Parang gusto mo pero parang hindi ka pa ready. Ganun. So, nangyari dito is, they start to, all of us, they start to, yun na nga, hinahanap ako mga police. I have to go away from Quezon City kasi meron na akong nagkaroon ng hearing sa judge. And that time, I'm totally wasted. Tinatanong ako, anong ginawa mo, ganyan-ganyan. Yung family that time, babawi kami sa'yo. In the court. Yung daddy ko, yung ginawa mo. Before pa niya, nakulong na pala ako. Yung mga away, dahil sa mga away, hindi ko na ikukwento. Pero ayoko na bumalik sa kulungan eh. So for me, man, kailangan ko magtago.
And time na time, habang gusto ko magtago, yung pinsan ko na galing rehab, nag-home visit. Yung home visit parang uwi ka sa bahay mo, kakain ka, pwede sila mag-video games, ganyan. So, pag uwi nila, sabi nila, Elliot, try mo lang dito. So sabi ko, ilang araw ba pwede? 6 months daw. Sabi ko, hindi pwede yung mawala. So sabi nila, hindi, kahit overnight lang, overnight. Try mo lang. Eh naisip ko, oh, okay to para magtago ako. Di ba? Mawawala Mm. ka sa Quezon City kasi hinahanap ako ng pulis doon. So sabi ko, sige, sige, try na. Oh. So kumuha ko ng bag, ilan lang damit ko, mga kung ano na lang. Kung ano lang meron ako, linagay ko doon. Kakaswap ko, naubos na rin yung gamit ko. Konti yung pera ko, hindi na ako sinusupport ng family ko, syempre. So, sama ako doon. Christian Rehab. So sabi sa akin ng director, pagpapasok ka po dito, ito yung pwede, ito yung bawal, at ang minimum is 6 months. Sabi ko, ayoko 6 months. Sabi, three days, 1 day lang, ayoko. Hindi ako tinanggap. Hindi ako tinanggap kasi syempre, di ko naman gusto magbago, gusto ko lang magtago, right? Mm. The good thing in that church, meron silang training center ng mga missionary. So, paalam ko, pwede daw ako makitulog lang doon. Ayan. So, pagpunta ko po sa training center na yan, inaalam, sabi nila, hindi natin inaalaw talaga yung ganyan eh. Pero, sige na, papayagan natin yung pinsan ko kasama ko that time. Yung pinsan mo, payagan natin. So, for some reason, in that training center, may mga Bible study sila, may mga worship sila. At ang daming missionary na maraming tato hanggang leeg, hanggang mata, yung dito yung kilay, lahat mga mukha sila mga katakot din. So sabi ko sa pinsan ko, this is how I think. Sabi ko, uy, kala ko pa naman mga Christian kayo. Mga drugs pala, mga drug lord mo pala ako sinama. Saya-saya ko pa. Ang kala ko mga drug lord yung mga nandun. Yung pala mga Kristiyano na sila na binago na ni Lord. So for me, parang nagulat ako kasi all of a sudden, they start telling me about God, about Jesus, about all these things the Lord create, and God has a plan for you, ganyan. So that's the first time na rinig ko ulit yung message na yung bata ko naririnig ko. So dahil sa seed na na-plant sa akin ng bata ko, parang nandun lang siya eh. 'Di ba? All of a sudden, parang although reintroduce sa akin si Jesus Christ sa akin, parang alam ko na siya. 'Di ba? So sabi nila, repeat after me yung sinner's prayer. Sabi ko, sige, kayo na lang. Mag-agree ako sa utak ko, sabi ko. No, repeat after me. Okay, so hininaan ko ganyan. And then so pinag-pray ako ganyan. And sabi ko, yes, makakatulog na ako dito. In my mind, ang dami ko pa rin questions. Kakakunin tong bag ko, yung pera ko, baka may magnakaw. Ang dami ko pang ganong mindset. Pero ang one thing that I told God na alam ko, I don't know how I talk to him, pero sabi ko, if he can heal my hallucination, yan. And to give you a background, I also have another brother na natuluyan po ng schizophrenia. So, I was already in that path. Nakakarinig na ako ng voices. I'm already in the path of getting crazy like one of my brother na natuluyan ng schizophrenia because of drugs. So, when I asked God to heal me, hindi ko naman alam na automatic pala yung healing na kayang gawin ni Lord. Because yung natulog ako, paggising ko, parang nawala yung craving ko mag-drugs at parang may sound mind ako hindi ko ma-explain. Now I know it's sound mind, but parang malinaw na ako mag-isip. And isa pa, I started seeing sunshine for the first time. Parang lahat na lang dark. Parang all of a sudden, although yung Quezon City din that time sa may Mayon, maraming usok doon. Pero I started seeing the beauty of trees, the bird. All of a sudden, wala namang nothing special in that city. Pero God is giving me a new set of eyes.
And this is something that I don't understand. You have to understand, I didn't come looking for God. I was I was running away from police. But Jesus was coming to look for me. Ganun. Yan ang ginawa ni Lord sa akin. So sabi ko sa pinsan ko, this is how pure I was. Sabi ko, Kuya Pao, may nangyayari sa akin eh. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Tapos yung pinsan ko, iyak ng iyak. Si Jesus yan! Si Jesus yan! Iyak siya ng iyak. Tapos ako syempre naiyak na rin ako. Ano to? Si Jesus ba to? But the Lord started filling me with something I don't understand. Hindi ko na-explain. I didn't come to a Bible study. Ina-explain sa akin si Jesus. Hindi ako nagpunta sa isang church service. Pero si Lord met me in my dark nandun ako sa darkness, and He rescued me out of that pit. Healed my mind, healed my heart, opened my eyes, and then all of a sudden, I told God, sabi ko, if you would heal me, I will serve. I didn't, it was automatic. So when God healed me, it was a genuine experience of being a new creation. Talagang, pagbabago. So, wow, yun po yung nangyari sa akin, testimony where the Lord met me in my darkness. Wow, grabe mga kaabangers. Alam mo, yung mga kaabangers sabi na, wow, God loves you talaga, brother. Ang sabi niya ni Brother Jovencio Aguilar, nakaka-relate siya sa'yo. Sabi nga daw niya yun daw school na pinanggalingan mo ay rival daw ng school nila because he came from Lourdes School, which is daw kakompetensya yata at marami daw siyang nakasuntukan sa Angelico. Sabi ni Brother Jovencio Aguilar. Alam mo, nakaka-relate siya sa'yo kasi na-interview na rin namin siya dito at talagang same ang inyong, may pagkakatulad ang inyong karanasan. Yun nga lang po, mas matindi po yun sa inyo kasi elementary, tapos nag-level up. Talagang totoo, no? Yung problema mo, hindi mo kayang solusyonan ng another problem. Akala mo, diba? Natakot ka dun sa mga grupo na tumatakot sa'yo, kaya nag-create ka ng sarili mong grupo. Di ba? Para sila hindi makalapit sa'yo. Akala mo, yun na yung advantage mo. Akala mo yun na yung secure place mo. Which is hindi pa pala. Yun na pala yung balon. Yun na pala yung, anong tawag to? Yun na pala yung hukay na paglalagyan sa'yo. Diba? Diba, no? Talagang grabe. Pero ang nakakatuwa, Pastor, dahil sa sabi niyo nga kanina, in the darkest moment of your life, God met you. God encountered you. Hallelujah. Diba? Minsan, God is pulling out. Diba? Inaalis talaga tayo ng Diyos sa ating mga comfort zone. Diba? Inaalis tayo talaga ng Diyos dun sa lugar na gusto nating puntahan. Sabi mo nga, ayoko dito dahil hindi ayoko naman magbago. Gusto ko lang naman magtago. Diba? Yun ang plano mo, pero iba pala ang plano ng Diyos. At doon pala ikaw ay kinatagpo. So, nung moment na yun, doon na nabago ang landscape ng buhay niyo. Mga kaabangers, di ba? Parang ito yung ito yung lesson natin sa last Sunday, di ba? Yung isang bulag, di ba? Na pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Grabe! Di ba? Kumuha lang siya ng putik. Binuo lang yun, inlagay niya sa mata at sabi, gusto mong gumaling, gusto mong makakita. Ano sabi ng bulag? Gusto ko po. Dahil nung sabi siya ng gusto, gumaling siya. So si Pastor Elliot po, nung panahon na siya kinatagpo, anong sabi niya? Panginoon, gusto ko pong magbago. Gusto ko pong makawala dito. At anong ginawa ng Diyos? Yung imposible para sa Kanya, sa Diyos ay posible. Yung wala ng pag-asa sa Diyos, napakalaki ng pag-asa. Wow, sige po, Pastor, ibig sabihin po, dahil po kayo ay nakakilala sa Panginoon, naayos po kayo, ibig sabihin, nakapagpatuloy po kayo ng inyong pag-aaral. Yes po. So, tinry pa naman namin yung last kong school is
pakiusapan, hindi na ako tinanggap. Wala na pala siya. So, nangyari, I have to stop. Nag-stop po ako. At the same time, nagbago na yung heart ko eh. So, medyo ready na ako for recovery. Yan. So, sabi ko, willing na ako to go to the recovery program. So, pumasok po ako sa Christian rehab. No? And doon po ako na, natuto ulit mag-pray, natuto ulit magbasa ng Bible. Wala naman doon mga injection, puro lang Bible. Kailangan mo lang Bible. Dati drugs kayo morning, afternoon, night. Ngayon Jesus morning, Jesus afternoon, Jesus night. So yan po yung nangyari sa akin. I started getting to know God, learning to pray, and then eventually nakita nila na serious, no? Serious ako sa change. And then they asked me kung gusto ko ulit mag-aral. Medyo ako nito, hesitant because ilang months pa lang ako sa program. Sabi ko, I'm not sure kung kaya ko na humarap, temptation, ganyan. So sabi, hindi ka naman uuwi sa inyo eh. Dito ka na magstay muna at mag-aaral ka. So honestly, dun sa rehab, the Lord humbled me kasi like I told you, hindi ako marunong maghugas. Hindi ako marunong maglaba. Eh dun, bawal magpalaba, bawal magpa-laundry, at kung matigas ulo mo, kung madisiplina ka, ikaw maghugas ng pinggan ng lahat. At kung may mga nagawa kang violate kang rules, may mga scripture ka pang susulat na 500, 1,000. So it was a humbling process at the same time. Living among men that I don't know, hindi ko naman sila kilala. And they come from different backgrounds. May mga galing kulungan, may mga youth na katulad ko. Actually, hindi dapat ako tatanggapin nun dahil 18 yung minimum age and I was only 16 that time. Pero the Lord opened the door, pinayagan ako. And the Lord start to teach me a lot of things, no? Yung bagong mga values na hindi ka pala dapat nagmumura, mga ganun. And all these other things from the Word of God that, I started like, learning. At the same time, yung mga paghuhugas ng pinggan, doon ko lang, first time ko natutunan maghugas ng pinggan. Tapos hindi ako marunong maglaba kasi kailangan mo maglaba. So hindi ako marunong maglaba. Ang ginagawa ko, binababad ko lang. Tapos, ang dami ko na-experience na pag sampay mo, ang baho pa rin. Hindi ako marunong talaga. Hindi ako marunong. And yung pinagpapadala sila doon yung lolo ko ng yaya. Yung yaya ko, pinapadala. Tutulungan sana ako, bawal. So, wala. So, I have to learn a lot of things. Magplansya, hindi ako marunong. So, yan, natuto ako magplansya, maglaba. But it was God preparing me for life, reality. Ganyan. Na this is how life is normal. Ganitong life. Hindi ako marunong eh. So, He has to retrain me in different values. So, in other words, dahil I was learning and I was parang nabigyan naman akong chance to go to school again. This time, Christian school, PCU. So although hindi siya naging madali sa akin kasi I still have that tendency na pag hindi ako gusto, parang may gusto mo pa rin, may gusto ka pa, gano'n ka pa rin na gusto makapag-away. But I have to be quiet. I have to avoid certain groups. Dati na ako marunong umiwas. Ngayon, I have to just focus on studying. So pag meron sa akin hindi ako gusto, dati at one time, honestly, I just wanna be honest, no? Although Christian ako nito mga ilang months. Yung siga doon sa school na bata lang sa akin, kasi syempre repeater ako. Sabi sa akin, "Uy, ba't ang sama mo tumingin?" And imagine yung mga kaklase ko ng mga bata, I tell them about the goodness of God, my testimony. Tapos sabi ko, nagulat ako, parang hindi ako sanay ng ginaganito ah. Ang angas ko tumingin sa dati kong school, hindi na makakauwi sa akin to. 'Di ba? So sabi ko sa kaibigan ko,
kailangan nating umalis dito, hindi ko kaya dito. Sabi, bakit? Nagagalit na ba? Nararamdaman ko yung rage. Tapos may nasabi pa akong mali. Kasi, syempre bagong Christian pa ako. Sabi ko dun sa kaibigan ko, bigyan mo ako ng tinidor. Sabi, bakit? Sabi ko, sasaksakin ko lang to sa leeg, mabilis. Sabi, Kristiyano ko na, di ba? Sabi, ay, oo nga pala, oo nga pala. So, I have to go to the CR ng classroom, ng school, and Lord, forgive me, pero ang dami ko naiisip na masasama. And I still have to humble myself. Tapos there's one American na over sa amin sa church, dun sa mga nag-aaral. Sabi niya, dadalawin niya ako sa school just to make sure na you're doing good. And for me, hindi ako sanay ng dinadalaw. Siyempre, laki yung lola, wala naman nagpupunta sa school ko. Daddy ko, wala naman, hindi naman yan. Unless pinatawag sa school, yan, ganyan lang. Kasi ang agreement pala ng school and rehab, one lang yung chance ko. The moment na may ginawa akong mali, wala nang mga meeting, kick out na. So one chance ka lang po dito kasi galing ka po sa rehab or meron kang background, may criminal, nakulong ka. So sabi ko, sige po, ganyan. So muntik pa ako matanggal na naman. And then all of a sudden, itong leader ko came and dinahalaw niya ako sa school. Na-shock ako. Kasi hindi ako dinadalaw eh. Walang ganyan sa akin. Na-experience ko yung pagkakaroon ng father figure sa church. First time. And this really motivated me to study well. So all of a sudden, nagkaroon na ako ngayon ng I wanna be somebody for God. I wanna do great things for God. And believe it or not, yung dating hindi mabigyan ng grade kasi hindi naman ako nag-aaral. Sabi ng teacher sa akin, hindi ko alam bibigay siya yung grade kasi hindi naman kita nakita buong quarter. Naging class first honor po ako ng third year. Third year high school, class first honor. And fourth year high school, naging star section po ako. To the point na one time, pauwi ako galing school, dala-dala ko yung mga, may teacher's pet ka na din naman. Dala-dala mo yung mga chichikan mo para sa mga classmates kasi pinagkakatiwala na sa akin sa school. Nakita ko yung mga barkada ko sa world. Nagso-strolling sa QC. Eliud, tara labas tayo. Alam ko na gusto nila mga babae mang-drug. Sabi ko hindi ako sama. No, kakain lang. Okay, sige. Pero eventually, nag-drug sila. Hindi na ako nakinig. Pero the thing is, what's funny here is, inopen nila yung libro, inopen nila yung bag ko. Di naniniwala nagbago na ako eh, syempre. Nagulat sila kasi ang mga laman, mga test paper na mga kaklase ko ng mga chechikan ko. Bible ang laman at siguro yung baon ko, hindi ko alam. Wala nang sign ng, They didn't know I'm still Elliot, yes, pero I'm a new person. The Elliot that they know already died. Diba? That person is dead. So they didn't understand. They see the same me, pero I'm a new person. So that's what happened. I started doing well in school. Tapos, and then pagdating po ng fourth year, I did well. And then yung first year college, nagka-chance ako magpunta ng Amerika. Siyempre yung tita ko doon, gusto lahat, mag-nurse ka yan. So yung nag-take ako ng nursing. But the problem with that is, may pastor ako one time na nakausap, sabi niya, if you're called to be a pastor, hang out with pastors. But if you're called to be a nurse, hang out with nurses. Parang defining moment po sa akin yun. That although I'm doing good in education, parang hindi dun yung feeling ko, yung calling ko eh. I think God called me for something else. And that's to reach the lost na katulad ko before. So that's when my journey of doing ministry started. Yun po. Nakamute.
Alam niyo po, Pastor, sabi po ni Brother Jovencio Aguilar, I feel you, bro. When God put me down away from my pedestal, I felt humiliated at first. Parang di ko na-take nung una. Di ba? Talagang ang Diyos, no? Pipinuhin ka talaga niya. Minsan nga, pupulbusin ka pa, di po ba? Gaya ang nangyari po sa inyo, Pastor. Pinulbus ka ng Panginoon. Bakit? Para muli ka niyang hulmahin. Di ba? Hulmahin ka niya sa wangis na gusto niya at nais niya. Di ba? Sabi ni Brother Joseph Sales, yan, pinagpala ka, Pastor. Ayan, katulad nyo rin po ito siya, Pastor. Pinagpala ka, Pastor Elliot, walang signs o mannerism na naging adik ka. O nga po, Pastor, wala po talaga. Grabe Tumaba talaga kasi ako yung doon. Diyos, ano? Wala po talaga yung signs, di ba? Yun po yung Kalain mo ano, noon? kasi bata ako na-save eh. Yes, Nung nasa rehab talaga. ako, honestly, yung mga kasama ko sa rehab, may mga taga dito, may mga Hallelujah. wala nang ipin. For some reason, si Lord medyo preserve niya ako na okay pa. Kasi nga po nakakilala na po ang inyong kapatid na si Pastora Ella. Yes, Di ba? yes. Nakasama ka sa covenant ng Diyos sa Kanya. Di ba? Covenanted ka, Pastor. At sabi ni Sister Kasing, salamat sa Diyos sa buhay na binago ang lalim ng pinagdaanan. Diba? Grabe, nakaka-bless. Makinis pa rin daw po ang face ninyo para daw po hindi kayo nag-drugs. So, ibig sabihin, Pastor, from that doon sa mga bagay na no, ibinalik ka ng Diyos eh, di ba? Doon sa mga bagay na hindi mo ginawa, na miss out mo yung training na yun. Tingnan mo talaga mga kaabangers ha, di ba? Ang Diyos ayaw niya talaga ng, di ba, biglaan. May proseso talaga. Kaya yung na-skip mo na proseso, dadaling ka uli ng Diyos dyan kasi kailangan mong pagdaanan yan to prepare you, di ba? I-equipping nga eh, di ba? Ang Diyos hindi ka ilalagay sa labanan pag di ka equip, di ba? Eh yung mga paghuhugas ng pinggan, di ba? Paglalaba, equipping kaya ng isang bata yon para sa kanyang future. Di ba? Kaya ibinalik si Pastor Elliot at talaga, grabe, pinagpala ka, Pastor. So, ibig sabihin, Pastor, nung ikaw ay makakilala, natapos niyo rin po ba yung college niyo? Nakapag-college din po kayo? Nakapag-pursue kayo ng college? Yung nursing po, hindi ko na siya natapos. Pero nag ano po ako, nag-culinary course po ako. So, tapos po ako sa culinary course. So, natuto rin ako magluto na. Naging passion ko rin magluto-luto. Nagagamit din siya minsan sa side business, ganyan. Or sa church, pag paminsan na pag may fellowship, women's fellowship, nilulutuan ko sila. So, tawag nila sa akin minsan, chef na, pastor pa. Wow! Grabe na yung bagay na hindi mo ginagawa, pero doon ka dinala ng Diyos. Kaya mga kabangers, di ba, yung bagay na ayaw mo minsan, doon ka talaga dadali ng Diyos. Bakit? May ituturo siya sa'yo. Ang ituturo sa'yo ng Diyos doon, pagpapakumbaba. Pagsunod. Yun po yung malalim na kahulugan ng pagsunod. Paano ka sumunod So, Pastor, paano at kailan po ninyo sinagot ang Panginoon sa kanyang pagkakatawag sa iyo? Yun na po yun. Yung first ko siya na encounter, I already made a decision na to follow him. Pero it wasn't easy. It's just a verbal commitment. I have to go through the program sa rehab. Marami po nag-quit sa rehab. Marami nagba-backslide after a few months. Pero that's one thing that ang mga tao doon, they think na bata pa yan. Babalik pa yan sa dati. And lahat po sila nawala na, ako nandito pa din. Ibig sabihin, you can't judge yung experience ng isang tao kung sa edad. I was just 16 but I had a genuine encounter with God. And when I followed the Lord, it was genuine. I was sincere. Na hindi na ako babalik sa past, you know. So, pero the Lord, I still have to go through the process na hindi ako titira sa dati kong tinitiran because yung temptation and avoid certain people.
Ayan, anything na maglilink sa akin sa past, I have to cut, you know, for the meantime because I'm not ready to face them yet. Eventually, na I start witnessing to my friends. That's the calling that God called me out eh. Na don't forget kung saan kita linabas, 'di ba? Reach them. Because honestly, yung bago akong Christian, when I'm called to testify sa churches, hindi nila masyado akong medyo natatakot yung iba. Kasi pag testify ko, pagbalik ko dun sa upuan, medyo tinatabi na nila yung bag nila or baka may mawala. Ganun. So yun yung naging So kasi sa iba 'di ba parang hindi sila sanay na mga ganun na mga lifestyle na binabago ni Lord na ganung level, no. And for me, hindi naman ako talagang katulad ng iba naririnig kong testimony. Mas maano pa sa akin, mas matindi pa. But one thing I tell everyone is the Lord who saved me is real. It wasn't a fake conversion, 'di ba? And alam mo yan pag totoong nang may na-experience ka kay God na nalaman mo and you've been renewed, hindi mo may mapantayan niya ng testimony lang. It was Amen. an encounter for a lifetime, no? Amen. Of course, yung the Lord not only saved me, filled me with the Holy Spirit, and start calling me to serve the ministry. At a young age, nag-start ako mag-youth ministry, magpasok sa worship ministry. So lahat yan, in-involve ko yung sarili ko sa church. And then, doon din ako nagko-culinary, nagsuserve ako sa church. Mostly, my life just revolved around serving God, no? I didn't know I'm gonna be called to lead a church. Kasi ang desire ko lang naman is to serve God, no title, nothing. I just wanna serve God in any way, in any capacity. Na nakikita ko yung church CR madumi. Minsan gigising ako madaling araw, lilinisin ko 'yan. Because Wow. I know that the Lord wants to paano ko si Lord ang umaten? Parang yun yung nasa isip ko eh. And I'm always excited to be the first one in church and last one out. Na hindi ako magpapalit kasi na ako, di ba? So parang ganun yung bata ako, parang ganun akong Christian na I'm believing God for great things. God can do it. If God can save me, heal me, He can do anything. Diba? Parang ganun. So ganyan po. So I serve the youth. Ando ko na-meet si Yasmin sa youth ministry. Ako yung youth leader niya. Oh, yung youth leader niya. Siyempre, at ako yung kuya. Come on. But the Lord really allowed us to meet each other. Iba naman yung testimony ni Yasmin, you know that. Pero yung when God, the one thing na the Lord was, kasi ako parang, wait, parang ano ba? Ano pa to? Bago pa lang Christian to. Baka hindi to. Ano mga ganun, diba? At that time, nagsisigarilyo pa si Yasmin, miinom pa. Sabi ko, hindi to ano ni Lord. Kumaga ano na ako, nandun na ako sa parang youth pastoring eh. Tapos siya, but somehow the Lord showed me, nakikita ko siya pa nagpe-pray, nagbo-broken kay Lord. Ganon din yung genuine, what the Lord did to me. So yun, dun kami pinagtagpo ni Lord. Start serving. Binigyan kami na, that time, under a pastor, binigyan kami ng time to, wag mo nang, check your, So we obeyed. Leadership, di lang naman kami nung matigas yung ulo, labas na tayo dito sa ministry to kasi bawal daw yung ganyan-ganyan. No, we submitted to leadership. We waited for the right time. I asked the parents. Ang unang question sa akin is, magkano yung earning mo? Nako, ano to dati? Di ba? Yan. Hindi mo may iwasan po yan yung mga ganun na pag dating drug addict, dating na rehab, may sila baka bumalik, ganyan, di ba? But eventually, yung family ng wife ko naging very close po sa akin. Siyempre sa una naman talaga, hindi mo maagad magta-trust, no? Pero I won them eventually.
they know na I really love Asmin as well. And yun po yung naging love story namin. And God called us both sa ministry afterwards. Yeah. So yung church namin is very small now. It's just pioneering. Mhm. Started ng pandemic. And the Lord started saving people who are depressed, suicidal, addicted. And we started ministering to them until the Lord opened a door with Hillcrest. Yung Hillcrest is our partner church na nag-open ng door sa amin sa QC, allowed us to use their facility. I'm so grateful yun kanina si Pastor Raywell and the team. Recently, we had a vacation with them. They're actually helping us to um to start the ministry. And at the same time, they love what we do. Sabi niya na you are different kasi yung mga iba ito yung ayaw nilang abutin. Kayo yung gustong-gusto nyo. We go to the streets, we go to the prostitutes sa Cubao. We tell them the Lord loves them. Kuya, pastor, marami na pumunta dito, nag-give up sa amin. Sabi ko, bakit? Kasi ayaw namin magbago. Oh, sabi ko yun yung gustong-gusto ni Lord, yung mga matitigas ulo. Kasi ganyan ako eh. Yung mga tao na dinadala sa akin ni Lord, yung mga 10 years sa kulungan, 20 years sa kulungan, addicted dito, nagkahiwalay. Yung mga talagang ano. And then I'm proud to say parang we are a church of last resort. Sige, piliin mo na lahat. Kami yung last resort mo. Pero pag bumalik ka sa amin, welcome ka pa din. Welcome na welcome ka. 'Di ba? Man. Wow, grabe, no? Parang, Pastor, hindi talaga ako, wala akong masabi. Mas gusto ko nang makinig. Pero, alam mo, Pastor, alam nyo, mga kaabangers, sabi nga, no, yung mga failure natin sa buhay, di ba, yung mga pangit na nangyari na sa ating buhay, those are just God's interruption para makagalaw siya sa buhay. Di ba? Parang, whoops, i-interrupt ka muna ng Diyos kasi gagalaw siya. Di ba? At saka totoo, no? Yung pagmarami at matindi yung kasalanang nagawa mo, malalim ang pagsisisi, malalim din ang transformation. Yan ang nangyari kay Pastor Elliot. Pero syempre, alam nyo, dati, di ba, sabi niya, walang nagmamahal sa kanya. Di ba? Pero nga, Pastor, talaga naman naglagay ang Diyos ng napakaraming taong nagmamahal sa iyo. At ngayong hapon, narito po sila para po magbigay ng mensahe kung sino ba si Pastor Elliot sa kanilang mga buhay. Kuya Gab, maaari mo po bang ilabas? This message is for Pastor Elliot. He's very generous in heart. He's also a very good brother to me and my sister Ella, and to our late brother Clint. He's always very patient to him and understands his condition, and he loves him unconditionally. And I wish you all the best, Elliot, and keep up what you're doing right now, blessing the hearts of a lot of people and saving the souls of countless more. I wish you happiness and prosperity and love to you and your family. Thank you for everything, brother. Keep it up. Hello, Pastor Els. So, I just want to release 1 Peter 5, verse 10 sa'yo. Even as you encourage people today sa iyong guesting dito sa daily life sharing. And sinabi doon, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, He will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Yung tatlong words na yon, yung naalala ko about you. Strong, firm, and steadfast. I have seen your walk with the Lord. I have seen your struggles. I have seen how the Lord has restored you from glory to glory. And that's what I declare, that in the coming years that you will continue to be strong, firm, and steadfast in your faith,
and you will continue to the calling na binigay sa iyo ni Lord. Sabi dito, who called you to His eternal glory. So I declare that yung kalwalhatian ng Panginoon, yung glory ng Panginoon will always be seen in you, in your calling, in your church. In Jesus' name, amen. Hi, Han. I just want you to know that I'm so proud of you because of your love for people. I mean, love for God that drives you to love people genuinely, serve people genuinely. And I'm so blessed. I'm so blessed to work with you, in God's kingdom, back to back, side by side. It's an honor to be your wife. And since I'm your wife, ako yung nakakakita ng lahat. And I know that you're truly a man of God. You always put God first in every decision, in everything that you do. Thank you for your love for me and our kids. And truly, it's because of your love for God. The love is just overflowing. My prayer for you is that God will keep you. God's keeping power upon your life. Yung protection niya sa buhay mo. And wisdom sa lahat ng mga desisyon na gagawin mo. My prayer is, of course, good health. And I love you so much, Han. I'm so proud of you. I love you. And to all the listeners, I'm the father of Pastor Elliot. Well, what can I say about Elliot? I remember when he was still in high school, he was transferring from one school to another. And one time, he was in prison because of hurting a kid. Because of dependency in drugs and bad influence. What I did was to send him to a rehab center in Manila. Well, it's a success. He passed, and I saw a changed man where he became very active in this church. I guess it was the power of God and the Holy Spirit that changed him. Well, I'm very happy because Pastor Elliot is here to serve the Lord. Amen. Okay. Hallelujah. Grabe, nakakaiyak naman. Naiiyak ako, Pastor. Pastor, ano po ang inyong naisabihin sa inyong daddy, sa inyong mga kapatid, at sa inyong wife? At syempre, ituloy niyo na po. Life. To live is Christ. I'm just remembering yung my brother who passed away. He is 44 when he passed away. No? Yung schizophrenic po siya. Schizophrenic. Maraming tao na gave up na po sa kanya because of pag may schizophrenia ka, parang talagang hopeless kasi hindi nila na-process yung and then gusto nilang manakit minsan, or the way they think, marami silang nakikita na hindi po totoo, right? Ilang beses po siya naging problem din sa family. But the Lord was able to, before he passed away, the Lord allowed us to reach him. Na-save po siya, and he testified how the Lord changed his, pinago siya ni Lord. So yung grabe yung ginawa ni Lord na, imagine niyo yun, sabi ko nga mental na to, kinaya pa ng salita ng Diyos. May mental health issue to, may mental problem. Pero ang salita ng Diyos mas makapangyarihan sa may mental problem. Na-save po siya before he passed away. He testified. I even used him sa drums sa church. Nag-drums po siya. And then recently po yung dad ko, 68 years old, first time nag-church ulit sa Panginoon. Never go to church. 68 years old. Sabi ko, Lord, kaya pa bang i-reach to ni Lord na
ganyan na kaya pang baguhin yung isip niya kasi 'di ba usually katulad ako, bata ako, kaya pang madali lang sabi sa akin ng Lord, just preach to the dry bones. They will come alive, So my dad has been faithful at attending our church. He started at 68 years old. So I'm really happy. I'm amazed, no, kasi before sakit ako ng ulo ng pamilya, black sheep. But now when they need the help, they call me. They ask for my prayers. Last Sunday, I'm counseling my dad. Imagine mo yan. Uh, yung black sheep ginawang white, ano ba? Ako na yung ni Lord na nagiging ilaw, no, sa family. Of course, my ate, si Ate Ella as well. She's been a big blessing. Their church helps our church as well. And then my other brother, Charles, we believe that God has called him also to the ministry. I want to thank my family for their message po. And also, I was just to end or recap, ganyan. To live is Christ, I just came up with that because there's no other purpose in life that is better than giving your life to the Lord. I've experienced, like I told you, growing up with everything. I even tried that even as a Christian, having a business. At one time, we have 5 Grab cars. No, I have a business. I pursued culinary, all that stuff. But still, if you are called, may panawagan ka sa Panginoon, nothing really satisfies you. And then God has a way of bringing you back to that calling, no? So yung nag-pandemic po, iba pang testimony yun. The Lord allowed us to lose some of our cars. But God didn't call me to be a businessman pala. I called you to be a pastor. Yan. So kahit na try mo yan, try mo yan, babalik at babalik kita dun sa original calling mo. Diba? So, ang galing. Kasi yung pandemic, I just saw okay naman may money, no problem. I also serve God as a leader, associate pastor, and then I use my money for the kingdom. Pero at the same time, kung ikaw tinawag ni Lord to yung higher calling niya sa'yo is to serve Him in His kingdom, diba? Yun talaga dapat ang i-focus mo. The entrepreneurial spirit is still with me. I still cook on the side with the orders, ganyan. I still work, I don't let the church burden, hindi ako burden ng church. In fact, kami nagbibigay most of the time. But at the same time, I know my calling, diba? To shepherd the lost, the least, the addicted, the broken, the in debt, yung may utang. Sabi ni Lord sa Luke 4, diba? The Spirit of the Lord, kay Jesus, has anointed me to preach the good news to the poor, heal the brokenhearted, set the captives free, proclaim liberty, diba? So that's our mission. God brings us the poor, pero we preach them out of poverty. Come on. You're not going to remain poor. The Lord has anointed us to preach the gospel to you. You're going to make it. The addicted, the heartbroken, God's going to restore your family. God's going to heal your marriage. I've seen countless people will come to us, their marriage is totally broken, nasa labas na yung mga damit, tinapon na yung mga ayaw na makipagbalikan. The Lord healed them, now they're doing good. I've seen addicted, I've seen the prostitutes, high-end escorts. The Lord healed them and now they're living a pure life. No? Nothing's impossible for God. God can heal me. I know He did it to many. I'm no special. I'm not somebody new, even in the testimony field. But let me tell you what I have. Jesus is still healing, restoring, and Jesus is still making lives new. God did it to me in 2001. God is still doing it today. I've seen it. I've seen it with my eyes. Last Sunday, young people are coming to the altar. Binabago pa rin ni Lord. People are experiencing true freedom, liberty, healing, restoration. Diba? If you have a great testimony, that's good. Pero the greater testimony is, are you gonna hold on to your faith? The Revelation, sabi niya,
I'm happy with the Church of Philadelphia. Why? Because you did not deny me. You kept my word. You hold on, right? You hold on. So some of you right now probably going through thoughts of quitting the ministry, thoughts of giving up, thoughts of all these things. You started well, or somewhere along the line you find that maybe my calling is to make money, maybe my calling is just to be normal. No, go back, diba? Do not deny me, sabi ng Lord, and start holding on to my word. Hold on, be patient, endure till the end. Jesus coming back Amen. strong. Amen. Amen. I want to encourage everyone with those few words. Wow. Amen. Hallelujah. Wow, napagpala po ba tayo mga kaabangers? Grabe no, to live is Christ. Sabi nga, why He is our source of joy. And He is our everything. He is our reason to live. Yan. Kaya naman, bukas syempre, ang sarap pang magkwentuhan, ang sarap pang magtanong kay Pastor Elliot. Kaya lang, wala na po tayong oras. Ayan. Napakabilis naman ng oras, no? Kapag masarap ang pinagkwekwento, pag si Kristo ang ating pinagkwekwentuhan, parang hindi nauubos ang oras. Pero kailangan po nating huminto. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Pastor Elio. Talaga naman kami ay napagpala po sa inyo pong testimony. At syempre mga kaabangers, maraming salamat po sa inyo pong pagstay sa amin, pagsama sa amin sa 2 oras at kalahati na pagkwekwentuhan. At syempre bukas, kung ngayon sabi nga, to live is Christ, bukas po ang pag-uusapan natin, the newfound identity. Yan, the newfound identity. At ang ating pong guest bukas ay manggagaling po sa Angeles City, Pampanga from the Powerhouse. Yan. Kaya kita-kita po tayo muli mga kaabangers. Thank you po, Pastor Elliot. This is Sister Zali Montehermoso signing off. God bless everyone. Bless. Thank you for listening. From Daily Life Sharing TV on Facebook. I'm Wayne Cuevas of Powerhouse Worship, and I'm so excited to share my testimony about how God really changed me, His love for me, the way Jesus transformed my